Tayo ko rito, hindi ko alam ang pakiramdam ko. Pero, excited ako, ano? Hindi ko alam kung excited kayo kasi unang buwan ng 2024, ano? First week pa, puri ng Panginoon, buhay pa tayo. Amen? Puri ng Panginoon. At personally, gusto ko pasalamat nga pala si nanay, no? Nanay ni Ate Brenda, no, na kasi hindi ko gano'ng pagsalam sa kanya na natikman ko yung napakasarap na pakbet, no? Doon ko lang na natikman yung parang ulit pa ulit, no? Yan. Sige, buksan po natin ang mga Biblia sa bukong John, no? Dahil nga bagong buwan ng taon 2024 at bagong unang linggo, ito pong marahil ay inutok sa akin ng Diyos, ano, na ibahagi sa ating lahat para mabuti pa, no? Lalong-lalo na sa anak ng si Kristo Jesus. Balik po, naiyak po magstabuy kayo pong lahat bilang paggalang sa parang Panginoon. Yan po, pinamagatang pong the word, no? Sa mga popular na aklat ng bagong tipan. John 1:1-18. Bali po, gagawin po natin, halitan po tayo ng pagbasa, no? Para lahat po tayo makapag-participate, no? Uumpisa ko po sa verse 1, verse 2, sa verse 2 kayo, tuloy-tuloy na po. Nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kayo po? Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagagpi kailanman ang kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at upang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kilala ng sanlibutan ito. Nalikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o pagkagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya, bilang isa-isang anak ng Ama. Siya ay kuskus ng kagandahang loob at ng kapatawaran. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na sinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko higit kaysa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kasuskusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo lahat ng abot-abot ng kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailangan ang tao na makita sa Diyos, ngunit ang natanging Diyos na pinamamahala ng Ama ay magpakilala sa Ama. Ito ang salita ng Panginoon. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos, ang maraming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa pangalan po rin ng si Kristo Jesus at sa pag-isama ng Banal na Espiritu. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami ay sumamba sa iyo, matuto sa iyo, Panginoon. At kilalanin ka, Ama, bilang Diyos na nag-iisang tunay, Panginoon. Salamat, Ama, sa pribilehiyo kami ang Diyos ay patuloy mong
pinagpapala, sinasamahan, Panginoon. Ama, saliksik mo aming mga puso sa mga oras ng Diyos upang paglubos kami mapagpala ng salita ng Diyos. Patawarin mo ang aming kasalanan, Panginoon, at linisin mo po kami sa aming mga problema. At patuloy mo, Lord, na samahan kami sa gawain mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pangmari na po po lahat. Napaka-popular po ng ating passage, ano? John 1, verse 1 to 18. The Word. So, gusto ko lang, siguro pinaka magandang bagay na dapat nating matutunan, no? O umpisahan sa taong ito, ay yung lalong lumalim tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi naman talaga ang pinaka-goal ng isang Kristiyano, ang maging kagaya ni Jesucristo habang hinintay natin ang kanyang pagbabalik. The Word. Tandaan po natin na ang John o ang Bagong Tipan sa original na pagkakasulat ay isinulat po sa wikang Grego o Greek. So ginamit po ni John Logos, yung the Word, o Ho Logos, the Word. Sa Greek po, yung Logos, ibig sabihin, divine reason o creative order of the universe. Sabihin po, tumutukoy po ito kay Jesus as the divine creative word of God. So hindi directly ginamit ni Jesus yung ni John, the Apostle, yung pangalan Jesus. Bakit kaya? Bakit ginamit pa niya yung Logos o yung Word? Sa ibang kahulugan, Logos refers to concept of divine reason, wisdom, or expression. So yung wisdom, divine expression ng Diyos Ama. So siguro yung mga lagi nagbabasa ang salita ng Panginoon, lalo na pagdating si John, bakit pa hindi pa direkta ni John nagamitin yung salitang Jesus o Jesucristo o Yeshua? Bakit ginawa niya pang Word? May mga history po kung bakit hindi niya po ito directly ginamit na Jesus. Kasi during that time, ng mga panahon ni John, ni Cristo, the Virgin, at pagka matay niya, makita sa langit, marami pa rin po ang naniniwala kay Christ. Maski sa panahon natin ngayon, no, maraming din pa naniniwala kay Christ. At maraming mga religion na iniinsist na si Cristo ay isang tao lang. Nakakalungkot ko. Pero sinasabi ni John na itong si Jesus ay siyang Logos. Sabi nga in the beginning was the Word, diba? In the beginning was the Word. Kasi mula ay naroon ang salita. And the Word was with God, and the Word was God. So, maliwanag po na sinasabi ni John, yung pag-iral ni Kristo. No? Kung mapapansin po natin, yung Bagong Tipan, o yung Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, itong natin dyan, is may kanya-kanya silang unique na pagkakasulat. Pero ayon po sa history ng church, na itong unang libro ng Matthew, Mark, Luke, itatawag lang Synoptic Gospel. Sabi ko, Synoptic Gospel refers to the first 3 books of the New Testament in the Christian Bible, Matthew, Mark, Luke. These Gospels are called synoptic because they provide similar views or synopsis of life, ministry, death, and resurrection of Jesus Christ. So ito tatlo na ito, magkakapareha sila. Kumbaga, halong yung pattern ng kanilang pagkasulat, similar.
At katunayan, sa history, itong tatlong ito ay naunang naisulat. At maraming view na sinasabi na itong John, Gospel of John, ay naisulat at ang kanyang pinagbatayan ay itong tatlong Gospel na to. Yung Matthew, Mark, and Luke. Pero, ayun po siya sa mga views lang po, no? Na ang John daw po ay parang supplement lang o pandagdag lang sa tatlong gospel na ito na sinabing gospel. Pero kung pag-aaralan mo talaga ang John, hindi po, malayo po. 90 to 95% ng John, kung nabasa po natin lahat, ay wala po sa tatlong gospel na ito. Yung content ng John, 90 to 95% wala po sa tatlong gospel na ito. Kung nabasa po natin, yung John, yung buong sinulat ni John na Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, at Revelation. Wala po. Yung ganong view ay hindi po mapapatunayan na isinulat ni John ang kanyang aklat sa tatlong synoptic gospel na ito. Katunayan yung sa mga makikita natin yung mga parables, wala pong parables sa John. At yung pagpapalayas ng demonyo, wala rin po sa aklat ng John. So, malaking pagkakaiba. At yung isa sa mga pinakapopular na mababasa ko sa John, yung the I am, yung pagpapakilala ng Christ sa kanyang sarili bilang I am. Kung sasaligsitin natin maigi, ito yung sinasabi niya na ako yung Diyos. Siya yung Diyos. Na maraming tao talaga hanggang sa panahon natin ngayon ay ayaw tanggapin at hindi ka nila matanggap yung pagka-Diyos ni Kristo. Nakakalungkot, pero yun po ang katotohanan, na maraming mga religious group na ayaw pa rin tanggapin at ayaw kilalanin ang pagka-Diyos ni Kristo. Pero ano po yung pagkakilala ni John? Sa Synoptic Gospel, ang pagpapakilala kay John ay sa Matthew, siya yung kapatid ni James, anak ni Zebedee. Brother of James, son of Zebedee. Sa Mark naman, son of thunders. Anak daw siya ng biglat. May sabi na, kaya po siya tinawag na son of thunder, na ibig sabihin, ay noong una, bago pala siyang mananampalataya ni Kristo, ang pag-uugali niya o karakter niya, talagang pagagalitin siya, Nagigaya agad siya sa mga sitwasyon na nasa kanyang paligid. Katunayan, sa Luke chapter 9, verse 51 to 56, may mga pagkakataon na yung mga tao na ayaw maniwala kay Jesus Christ. Sabi ng dalawang magkapatid na ito, Panginoon, gusto niyo bang manalangin kami para umulan ng apoy para tupupin yung bayang ito kasi ayaw maniwala sa inyo. Pero narinig siya ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, naparito siya, hindi upang wasapin ang anumang bayan na yun, kundi iligtas. So yun po yung pag-ugali ni John, bago pala siyang mananampalataya. Pabilis po kaya, temperate, Pero later on, nung maging Kristiyano na talaga siya, talagang napatunayan niya na si Kristo ay Diyos, kaya nga isulat niya itong John, Gospel of John. Iba na yung pagkakilala sa kanya, pagpapakilala sa kanya ng mga unang mananampalataya. Siya yung tinatawag na the Apostle of Love. Kaya ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, sabi dito, the disciples whom Jesus loved. So hindi po importante kung ano yung pagkakilala sa akin ng ibang tao, Pero pinakamalaga, ano ba yung pagkakilala natin sa Diyos at yung pagkakilala sa atin ng Diyos. 4 na beses po binanggit sa Gospel of John, yung the disciples whom Jesus loved. So ito po yung pagpapakilala sa kanyang sarili. At
ang kanyang purpose, ano? So, yung premise, pag binasa mo yun dyan, dapat ito yung maabot natin, maabot mo, no? But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that by believing you may have life in His name. Dapat ito yung ma-attain mo, no? Na manampalataya ka na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. So, pag sinabi anak ng Diyos, siyempre, Diyos siya, no? Hindi mo pwedeng, halimbawa, may anak ako, si Sammy Boy. Ako'y tao, no? Si Sammy Boy, siyempre tao din, no? Hindi siya, dapat gano'n ang pagpakilala. Gano'n maging premise. Si Jesus ay anak ng Diyos at the same time, Diyos. So may tatlo po tayong bagay na bibigyan din. Baga, itong passage natin ay maraming principle na binabanggit, pero tatlong bagay po ang ating pagtutunan ng pansin. Yung una, the Word was God. Mababasa ito natin sa ating passage, ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were created through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, in the light was the light of man. No one, sa verse 18 po, no one has ever seen God, the only God who is in the Father's side, just made Him. So sinasabi dito, sa ating unang puntos, na yung Logos, yung salita, ay Diyos. So maliwanag po yun sa mga estudyante o nag-aaral ng Biblia. Sana maliwanag po sa atin yung kapag may magtatanong sa atin, kung sino ba si Kristo? Huwag na po tayo matupig-tupig pa, no? Naalala ko nung bago pa lang akong Kristyano, no? Balik po, nagtatrabaho po ako sa SM, no? Ginagawa pa yung SM Purview. Construction po ako nun. Nasa construction pa ako. Kagagraduate ko lang high school. So, every time na pagka break time, yung mga nag-usap-usap kami ng mga construction, no? Pero ako po, nasa po ako sa scaffolding, bali scaffolding installer po ako. Wala na po akong license nung time yun. Pero, hindi po yung designation ko nun, scaffolding installer ako. At sa 14 kami magbabarkada na pumasok doon, ako lang po yung natira. No? Hindi ko alam bakit ayaw nila pumasok. Siguro ako, ba't hindi pa kailangan ko, kaya ako lang yung natira. Hindi ko alam. Pero, kapag break time namin, nag-usap-usap kami, napag-usapan yung tungkol kay Christ. At meron isa doon na hindi ko alam, iba palang religion. No? Sinabi niyo, binanggit niyo yung 6 years to raw, ay tao lang. Pero, bigla akong nag-react ko, kapatid, si Kristo, bagamat hindi niya talaga sinabi na ako ay Diyos. Pero kung mabasahin mo yung Biblia, especially yung John o yung unang tipan, siya ay Diyos. Sabi niya, hindi kapatid, sabi niya sa akin. Sinabi ni Christ na ako yung tao lang at hindi Diyos. Sabi ko, saan mo ba sa Biblia na si Kristo ay tao lang? O sa pagpapakalain sa kanyang sarili ay tao lang. Sabi ko nga, binigit ko yung John 10:30 para mapapaw na pagpapakalain kay Christ na I the Father are one, sabi ko sa kanya. So, napikon siya akong, alam mo naman yun, siya akong suntukin, no? Nagkaroon natin kami ng discussion, no? Kasi, sabi, hindi ko matanggapin na si Kristo ay tao lang, no? Kaya pinutunayan ko sa kanya na si Kristo ay tao. Sabi ko nga, John 8, verse 58, no? Sinabi niya, before Abraham, I am, sabi ko. Kaya, no? Medyo, hindi ko alam bakit gano'n, no? Kapag pinakilala mo si Christ na totoo, kasi pag natotohanan, lalayo sa'yo yung tao, no? Lalo na kung kaya sa mga premise, kapag pinakilala mo si Christ, dalawa lang ang kakalabasan. Papalapit siya sa'yo o papahiwalay siya sa'yo. Kaya, kung gusto mong ayaw mahiwalay
makilala si Christ. No? Pero kung gusto mo makilala sa'yo, no? Kung gusto mong si Kristo talaga, di bali nang mapalisa sa'yo sa si Kristo, ay may pagkalala mo, totoo. So, ganun po nangyari, no? Hindi na kami nag-uusap, na ganun. Hindi ko lang ba. Siguro, may mali rin sa akin, ano? Siguro, dahil nga bago ito, kagaya dyan, no? Pabigla-bigla yung, ano, yung reaction ng pagka si Christ na yung pinag-uusapan. Siguro, bago pa lang Kristiyano, mababaw ko yung pagkakalala ko kay Christ. Pero later on, no? Si John nga, eh. Nung naranasin niya yung transfiguration, pagkamatay ni Christ, natunayan nga, kung mayroon mang tao na talagang legitimate na witness ni Christ, si John yun. Except kay John the Baptist, of course, John the Baptist may direct revelation from the Father. Na itong si Kristo, itapanganak, ay talagang Diyos. So, kung other than John the Baptist, si John the Apostle. No? Kasi nga, si John, sa huli-huli, hanggang si Kristo napako sa krus, nanatiling tapat, nanatili sa tabi niya. Tayo kaya, kapag dumating yung time na, no? Between life and death, baka siguro sa tayo sa mga disciples na tumakbo na tayo. Si John, hindi niya ginawa yun. Sila Pedro, sila Thomas, sila Philip, nagalisan sila. Pero si John, natili siya doon at so, dalawang bagay lang po mangyayari sa atin. Pero piliin po natin ang maging si Diyos, si Kristo. The Word was God. Pagka sinabing Diyos, ito po yung dapat natin, at alam po natin lahat yun. Pag sa Father, wala pong question yun, ano? Sabi, tumutukoy sa Ama, wala pa ang mga mundo, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdig, ikaw ay Diyos na, pagka ikaw ay walang hanggan. So, alam natin yun, no? Tanggap natin yun, maski mga ibang religion. Yung God the Father, wala talaga siyang pinagmulan, walang hanggan. Sapagkat sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Pagdating sa anak, sabi sa Micah, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata. Ito po yung prophecy tungkol sa kay Jesus Christ. Na maliit upang makabilang sa mga angka ng Huda, mula sa iyo ilalabas para sa akin isa na magiging pinuno ng isa sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng wala hanggan. So parehas po, no? Although yung word na ginamit, ayos pagkakaparehas ang tinutukoy sa anak ng Diyos. Sa Isaiah, mas maganda po kung mababasa natin yung Old Testament tungkol kay Christ. So parehas lang sila. Hindi siya maliit na Diyos, no? Diyos talaga siya. Ngunit, katunayan, sabi ni Paul, sa Philippians 2:5, pinapatunayan ni Paul dito yung pagka-Diyos ni Christ. Sabi niya, have this attitude in yourself. Ito yung maging ugali nyo. Sabi sa ibang salin, have this mind. Ito yung maging isipan ninyo. Although he existed in the form of God, he did not regard equality with God. So dito mapapatunayan natin na si Kristo ay Diyos. Nasa kaan yung Diyos, pero hindi niya binakapantay ng Diyos. Kasi nga may purpose siya. Bakit niya hindi niya ginawa yun? So kung si Kristo ay tao lang, dapat alisin mo ito sa Biblia. Si Paul lang po ang sasabi nito. Ito pinapatunayan na
Jesus existed in the form of God, but chose to take on the form of a human being, demonstrating his divine nature. Yung kalikasan ni Kristo bilang Diyos. So maliwanag po, no? So Colossians, napakaganda po ng pagkabagit niya, Apostle Paul. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Firstborn of all creation, hindi po siya nilikha o panganay lang, kundi tutuloy natin yung basa. For by Him all things were created, both in the heavens and earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. So lahat ng bagay nalikha dahil sa Kanya at para sa Kanya. Sabi ito, He is before all things. Bago pa nilikha ang lahat ng bagay ay naroon na siya. At para sa Kanya. At ito yung maganda, no? All things hold together. Pagkatapos niyang likha, tandaan natin si Kristo bilang Diyos is co-creator of the Father. Kaya nga, walang bagay na nalikha kung sa pamamagitan niya. At ang layunin ng paglikha ay para sa Kanya. Kaya kung masaya kung tao lang siya, hindi pwede siya maging malilikha. Kasi Diyos lang. Gawain lang ng Diyos yun, yung maglikha. At hindi lang yun, all things hold together. So, pagkatapos yung lahat ng bagay, ang lahat ng bagay na nanatiling maayos dahil sa Kanya. Dahil sa Kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Katunayan, ngayon po ay January 2024. Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Pagyan ng Panginoon. Yung mundo ay umikot sa solar system sa araw 365.25 days. Patuloy na umikot mula pa noon. Ayon nga po sa mga scientists, ang mundo umidad na sa 6 billion. Patuloy na umiikot. Nananatiling ganun. At ang Earth ay nakatilt o tilted 23.5 degrees na umiikot sa isang araw, 24 hours. Ganun lagi ang nangyayari. Hindi po siya eksakto na 90 degrees, kundi 23.5 degrees ang Earth. Nananatiling ganun. Ayun po ay, bakit po nangyayari ganun? Ito po ay kagawaan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng bagay na naging maayos dahil sa Diyos, dahil sa anak ni Jesus. At darating ang araw, na ang lahat ng bagay, lahat ng nakikita natin sa kalooban ng Ama ay mawawala. Dahil yun ang araw na hindi na pagnatilay ng Kristo ang lahat ng bagay. So, tayong lahat na narito, ang mga bagay na nilikha ng Diyos ay nanatiling maayos. Ikaw, nakakahinga ka. Patuloy na binibigyan tayo ng hangin. At yung gravity. Alam mo kung yung gravity hindi pa nanatili ng Diyos, baka nawala na tayo dito, no? Napunta na tayo sa outer space. Kasi yung gravity yung may sa atin para hindi tayo lumipad. No? Mapunta sa ibang kalawakan, mawala na. Tandaan natin, napakalaki po ng kalawakan. No? Hindi po kaya i-imagine na ating isipan. So kaya po nananatili yun dahil sa anak, dahil sa Diyos. Na ang pagka-Diyos ng Kristo. So kapatid, kung may pagdududa ka, basahin mo yun dyan. At sabi niya dyan, dapat manampalataya ka na si Kristo ang Diyos para maturuan ang buhay mo. Ang tao po ay
ay hindi po kaya magbigay ng buhay doon. Gawain po ng Diyos yun. Sabi niya, sabi sa patch natin, in Him was life. Ibig sabihin po, siya yung pinagmumula ng buhay. So kung si Kristo ay tao lang, paano siya magbibigay ng buhay ng mga tao? Hindi po. Kayo po ay gawain ng Diyos at kalikasan ng Diyos na nagbigay ng buhay. Application. Recognizing Jesus as divine word. Hindi ko po alam sa tagal yung divine. Sabi dito, banal na salita o Diyos na salita. This verse highlights the deity of Jesus, emphasizing that He was not only with God in the beginning, but was God Himself. Binibigyan din dito na siya ay hindi lamang kasama ng Diyos sa simula, kundi Diyos mismo. It calls believers to recognize Jesus as the eternal Word of God who became flesh and provides salvation for humanity. Tinatawag nito ang mananampalataya na kilalanin si Jesus bilang wala hanggang salita ng Diyos na naging laman at nagbibigay ng buong ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Sa lahat, nakikilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Trusting in the eternal nature of God. Pagtitiwala sa walang hanggang kaligtasan ni Jesus. This verse emphasizes that Jesus existed from the very beginning, indicating His eternal nature and divine origin. Nagpapawatik ng kanyang walang hanggang kalikasan at banal na pinagmulan. This truth encourages believers to trust in the unchanging and everlasting nature of Jesus Christ. Ang katotohanan ito ay hikayat sa mananampalataya na magtiwala sa hindi nagbabago at walang hanggang kalikasan ng Jesucristo. Finding hope and security. Mahanap ang pag-asa at seguridad o katiwasayan sa Kanya lamang. Understanding the Trinity o pag-unawa sa Trinity. The phrase, the Word was with God, suggests a distinction between the Word and God. Ang salita ay kasama ng Diyos ay nagmumukhahi ng pagkakaiba sa pagitan ng salita at ng Diyos. O may distinction po sila. While also affirming their unity by stating, the Word was God. Habang pinatitibay din ang kanilang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsabi na ang salita ay Diyos. This verse support understanding of the Trinity, teaching that Jesus, the Word, is both distinct from God and share the same divine essence. Sinusuportan talatang ito ang pag-unawa sa Trinity na nagtuturo na si Jesus, ang salita, ay parehong naiba sa Diyos at nagbabahagi ng parehong banal na diwa. So ang Diyos ay isa at may tatlong persona. Pangalawang persona po, si Jesus. Sa pangalawang focus po, the Word was light. Po, napaka-interesting pong pag-usapan nito. Sabi ko, in Him was light, and the light was the light of men. The light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sa ibang salin po, sa New King James Version, does not comprehend. Hindi po naunawaan. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, gave the right to become children of God.
who were born out of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Nung sinabi ni Christ na, I am the light of the world, sa John chapter 8 verse 12, gumamit siya ng metaphor bilang light. I am the light of the world, sabi ni Jesus Christ. Tanda po natin, sinulat diyan ang gospel niya, na iba tayo talaga, na hindi yung synoptic gospel, kundi yung Old Testament na Genesis. Kung pag-aaralan po natin, almost the same, in the beginning, God created the heavens and the earth sa Genesis 1:1. Sa beginning ko, in the beginning was the Word. So, halos the same pattern, Sabi niya, sa patong verse ng Genesis chapter 1 verse 3, nilikha ng Diyos yung light. Sabi niya, and God created light. Sabi niya, let there be light. Sa Genesis po. And there was light. God saw the light was good, and He separated the light from darkness. Alam mo, napakabuti po ng Panginoong Diyos, Nilikha niya ang liwanag. Dito po sa Greek, ginamit po yung light as PHOS. Sa biblical context, represent divine light, truth, and knowledge. Yung Genesis po, sinulat sa Hebrew, yung sinasabing light or, tinutukoy po nito yung physical light. Dito po ay iba. Yung sinabi ni Christ na, I am the light of the world. At nilikha ng Diyos, sa pangatlong araw, yung ilaw, yung light. Physical light. Napakabuti po ng Diyos. Sa totoo lang, hindi po kailangan ng Diyos ng ilaw. Sa Kanya, ang ilaw, walang pagkakaiba ang dilim at liwanag. Iisa lang sa Kanya. Palalagatan mo, nabos na mo, ano ba yung ilaw sa pagkakaunawa ng mundo? Light, isa po electromagnetic radiation that enable us to see and perceive our surrounding. Ito po yung makakabibigay sa atin ng liwanag para makita natin yung mga nakapaligid sa atin, yung kapwa natin. Mga bagay, para tayo makapagtrabaho, kumain, malaki pong tulong, malaki pong bagay ang nagagawa ng ilaw. At yun po ang gusto natin parating ng Panginoon sa atin. Na siya ang ilaw. Hindi po isa sa Diyos. Sabi ko kanina. Sabi po sa Psalms 139 verse 12, even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for darkness is light with you. Sa Diyos po, hindi po issue yung dilim at liwanag. Isa lang po sa Kanya yun. Nilikha niya po ang ilaw para sa atin. At sa katunayan, darating ang araw, yung ilaw na yan na nilikha niya, mawawala. Yung physical light na nakikita natin. Ayan. Mawawala po yan. The Revelation 21:24. Sabi niya, sa verse 22, and I saw the temple in the city, for his temple is the Lord God Almighty and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. So dito, mawawala na yan, yung mga ilaw na yan. Dahil, ang Diyos talaga, siya yung liwanag mismo. Sabi nga, sa pagkakalala sa Diyos, God is a consuming fire. So, hindi po siya sa Kanya yun. So kapag dumating na yung araw na pagbabalik ng Panginoon Yesus at makasama tayo sa langit, wala na po yung ilaw na yan. Isa sa mga bagay na
na siya yung ilaw. Directly, sinabi ni John the Apostle, sa 1 John 1:5-7, sabi niya, "This is the message you have heard from me, proclaim to you that God is light, and Him is no darkness at all." So ang Diyos ay ilaw. Sa Kanya raw, kung nasa Kanya ka, ay wala ka sa kadiliman. So malawak po, no? Ang Diyos ay ilaw. Si Kristo po, sabi niya directly, I am. Kaya nga, isa mga unique na theme or principle na babasa sa Gospel of John, yung the I am. At isa ito sa sinabi niya, I am the light of the world. Ipinapakita niya dito na siya ay Diyos at ang Diyos ay ilaw ng sanlibutan, si Kristo Jesus. Application. Then Jesus declared, I am the light of the world. He proclaimed himself as the source of truth, wisdom, and divine revelation. Ito ba yung ibig niya sabihin? Nung siya napalit sa limutan, hindi talaga siya nagliliwanag na kaya niya mga ilaw na ito. Kundi ito yung kanyang nais na ipakita sa mga nakasalamuhan niya, yung message niya sa mga tinuturuan niya, na siya yung katotohanan at yung wisdom, divine revelation. He was declaring that through him, people can find the way to spiritual illumination and understanding, freeing from the sin and darkness. Ipinahayag niya na sa pamagitan niya, ang mga tao ay na siya magbibigay ng daang spiritual na liwanag at pag-unawa na nagpapalaya sa kanila mula sa kasalanan at kadiliman. Illuminating the path that leads to a meaningful and eternal relationship with God. In-offer niya, no? Inaalok ni Jesus ang kanyang sarili bilang gabay na ibigay liwanag sa landas, patungo sa isang kabuluhan at walang relasyon sa Diyos. Marami nagtatanong, kung si Kristo talaga ay Diyos, nasaan siya? Pawaling likay ng mundo. Nasaan siya? Anong ginagawa niya? Marami pa rin talagang makukulit na tatanong, no? Nagdududa talaga sa kanya, no? Nasaan ba si Christ? Nung bago likay ng lahat ng bagay. Mababasa po natin sa Proverbs chapter 8, no? Tinutukoy ito ng wisdom. Sa Bible po, pag sinabing wisdom, ang tinutukoy po doon si Christ. Katunayan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 8, verse 21 to 23, sinabi doon, Jesus Christ, the wisdom and the power of God. Kunting papiro lang po sabi ko sa iyo, ibabahagi po sa iyo, no? Si Christ po, sa Proverbs chapter 8, verse 22, sabi niya, inari ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad, bago pa pinasimulan ng kanyang mga gawa ng una. Ako ay nalagay mula pa ng araw, mula pa ng pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako ay nailabas nang wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago pa ang mundo ay nalagay, bago pa ang buro ay nailabas. Ako ay nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang tatag ang langit, naandun ako. Nang siya'y maglagay ng balatok sa balat ng kalaliman, ng kanyang patibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat ng kanyang hangganan upang huwag salamsang ng tubig ng kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, sabi ni Christ, nasa sipig nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa
At ako ang kanyang ligaya at sa araw-araw na nagagalak lagi sa harap niya. So, kasama ng Ama si Kristo. Magkasama sila. Katunayan, sabi niya, nasa siping niya, nasa bosom si Jesus Christ. At ako ang kanyang ligaya. Kung may mahalagang bagay o kasama ang Ama, si Christ yun. Hindi pa nilalagsa ang bagay. Kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasama na siya ng Ama bago pa likhain ang lahat ng bagay. Ito yung pinakamaganda sa lahat. The Word became flesh. And the Word became flesh, dwelt among us. Naging tao ang salita. Isa pa nga pinakamagandang bagay na nangyari sa kasaysayan ng mundo ay ito. Siguro wala nang ibang pinakamagandang bagay na nangyari nang si Kristo ay maging tao. The Word became flesh. Sabi niya, we have seen His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Pinatunayan dyan na itong Diyos ay naging tao. Sabi niya sa ibang sulat niya, no? Nahawakan namin itong taong ito na kasama namin. Sa 1 John, mababasa natin doon, kung paano pinatunayan ni John the Apostle na itong Diyos na to, nakasama niya. At pinatunayan niya na si Kristo, hindi lamang nila narinig, kundi kasama talaga niya. Nakita niya kanya ng mga mata, na-experience niya, nahawakan niya. Natunayan nga, no? Sabi ko kanina, until death sa krus, naandun si John the Apostle. Sa pagpapatuloy po ng ating, sabi dito verse 15, John bore witness about him and cried out, this was he of whom I said. Itong si John, ito po yung isa sa mga legit na magpapatunay na si Kristo ay Diyos. Sabi niya, this was he of whom I said, he who comes after me ranks before me because he was before me. Kung mapapasok po natin yan, sinabi ni John the Baptist na itong taong na darating na kasing buhay, higit sa kayo sa akin. Sapagkat siya na bago pa ako panganak. Paano mangyari yun na si Christ ay nauna sa kanya sapagkat nauna siyang ipanganak kay Jesus. Pero sabi niya, siya na bago pa ako panganak. Siya ay Diyos na. At pinatutunayan ni Christ na itong si John the Baptist ay pinakatakila sa lahat. Kasi nga, yung kanyang role ay ipakilala kung sino si Kristo sa mga tao. Sabi niya sa Matthew chapter 11, truly, truly, I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than the Baptist. Bakit po sinabi ni Christ na itong si John the Baptist ang pinakatakila sa lahat ng nilalang? Kasi po yung kanyang unique na ministry na ipakilala si Kristo, yung anak, ayun po yung pinakadahilan. At kung gusto mong maging dakila sa harapan ng Diyos, ipakilala mo si Christ. Gaya niya.
Hindi ito namuhay na gaya natin na yung comfort ng mundo ay in-enjoy na hindi po. Talagang kakaiba yung ginawa niya. Directly. Ipinamuhay niya kung paano ang buhay na dapat naging buhay ng isang tao na dapat sa harapan ng Panginoon. Nabuhay ng simple, sinunod bawat sinasabi ng Diyos. Sumuli binigay sa kanya ng Diyos na siya ang papakalala sa anak na darating, na magliligtas sa mundo. At natupad niya yun. Sabi niya dyan, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life, the light was made manifest, and we have seen it, and testified it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and have heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Sinasabi niya the Apostle na itong word, itong logos, itong si Kristo, kami ang totoong witness na nagkatawang-tawang Diyos. Yung mga miracle na ang Diyos ang makagawa, naranasan nila. Sabi niya, upang manampalataya kayo na si itong Kristo ay anak ng Diyos. Isa sa pinakamagandang nangyari sa ating mundo na ang Diyos ay naging tao. Kaya mga kapatid, isang bagay na dapat talaga natin matutunan o angkinin sa ating buhay na itong si Kristo ay Diyos. Ito lang po yung nais kong ipabatid sa lahat at ni John the Apostle. Sa mga Kristyano po, kanina bibit natin, sinabi ni Christ na I am the light of the world, na sinasabi niya na siya yung katotohanan. Marami po mga Kristyano na nahulog sa ganitong premise. Na kapag natutunan nila yung salita, o natutunan nila yung katotohanan, sinasabi ng mga Reformed Christian na alam nila yung katotohanan tungkol kay Christ. At kapag natutunan nila yung tungkol kay Christ, nawawala na yung pagiging maamo sa kanyang kapatid o sa mga hindi mananampalataya. May kita mo sa mga ganitong mga tao na tigayin dyan. Noong una, magalitin siya, very temperate. Pero later on, habang lumalabos sa pagkilala sa Diyos, tinawag siyang the Apostle. Nawawala po yung love sa atin. No? Tanda po natin, si Lucifer. Siguro walang nilikha ang Diyos na pinakamatalino, pinakamaganda, kundi si Lucifer. Pero nawala sa kanila. Saan siya napunta? Ito yung isang message niya, Apostle dyan na, kaya nga yung love, no? Sabi nga ni Apostle Paul, ibigay ko man aking sarili bilang akin ang sunugin. No? Yung aking talino, aking lakas, aking buong pagkatao. Kung wala akong pag-ibig, walang kabuluhan. Isang magandang mensahe ni John the Apostle, John the Beloved, the Apostle of John, yung lang.
Kapag po tayo may nakasalumuha na mga bagong mananampalataya, gaya po ni Kristo, sinasabi niya, iparamdam natin yung pag-ibig ni Christ. No? Hindi po tayo nagtatalinuhan tayo dito, nag-aaral ng Biblia para marunong lang. Oo nga, tinuturo ng Biblia na mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Totoo po yun, tama po yun. At i-encourage po ang lahat ng mga napalataya na mag-aral upang lumalim sa pagkalala sa Diyos. Pero ipag-ibig po number one. Nagiging proud po tayo kapag ganun, no? Yung magaspangat pa ugali. Maraming mga Kristyano ang ganun na dahil sa kanilang angking karunungan, lalo na sa salita ng Panginoon, nawawala yung pag-ibig. Tularan po natin yung mga unang mga nampalataya. The first church, talagang nakita doon yung pag-ibig. Kailangan isa sila, nagkasama-sama sila sa isang diwa ng pag-ibig ni Kristo. Sabi ni John, nakasama namin ito. Huwag na kayo mag-atubili. Itong word, itong Kristo na to, sabi sa Revelation, na the same author as John the Apostle. Then I saw heaven open, and behold, a white horse, the one sitting on its gold, faithful and true, and is righteous, and he judges against war. His eyes are like a flame of fire, and his head are many judges, and he has his name written that no one knows but himself. His clothed in a robe dipped in blood, in the name by which he is called the Word of God. Ito po si Kristo. Yung sinasabi, darating, the Word of God. King of Kings, Lord of Lords. Kaya, hindi lang po ito isang tao, o simpleng tao, o propeta, kundi Diyos. Sabi ni Paul sa 1 Timothy 3:16, great indeed because is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, dedicated with the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed in the world, taken up in glory. Naging tao ang salita. Naging tao ang Diyos na si Kristo Jesus. Revelation, natapos na po tayo. Embrace the incarnation. Yakapin ang pagkatao o pagkataong tao ni Kristo. The fact that Jesus took on human form demonstrates God's deep love for us and His desire to relate us on a personal level. Ang katotohanan na si Jesus ay nagkataong tao ay papakita ng malalim na pag-ibig ng Diyos para sa atin. At ang kanyang pag-nais na makipag-ugnayan sa atin sa personal na antas. We can respond by embracing the reality of God's presence in our lives, seeking a deeper relationship with Him. Maaari tayong tumugon sa pamagitan ng pagtanggap sa katotohanan ng presensya ng Diyos sa ating buhay, ng pagharap ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Number 2, encounter grace and truth. Makatagpo ng biyaya at katotohanan. John described Jesus as full of grace and truth. As followers of Christ, we are called to reflect His attributes in our lives. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag upang ipakita ang katangian nito sa ating buhay. We can extend grace to others, showing love, forgiveness, and compassion. Bali tayo magbigay ng biyaya, papakita ng pagmamahal, patawad, at pagkiramay sa iba.
We are going to live with the truth of God's Word, aligning our values, actions, and belief according to His teaching. Sabay nito, tinawag tayo mamuhay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na inaayon ang ating mga ugali, kilos, paniniwala ayon sa kanyang mga turo. Share the good news. John the Baptist bore witness about Jesus. Similarly, as follower of Christ, we are called to share the good news of Jesus and His redemptive work. Katulad nito, bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo upang ibahagi ang mabuting balita at ni Jesus at ang kanyang gawaing pagtubos. We can bear witness to the transforming power of Jesus in our own lives, pointing others to Him. Maaari tayo magpatotoo sa pagbabagong kapangyarihan ni Jesus sa ating buhay na ituturo sa iba ang buhay ni Kristo. Conclusion. The Word was God. Divine nature of Jesus affirming His role in the Trinity as God the Son. The Word was light. Jesus brings illumination, understanding, and revelation. The Word became flesh. God became fully human in Jesus Christ to demonstrate His love, redeem humanity, and provide salvation. To God be the glory.